Fact boys, fact girls, anong lagay? Handa na ba kayong marinig ang kwento ng isang simpleng plastic sheet na nagbago ng mundo? Nagdala ng kasiyahan sa simpleng pop at naging backbone ng modernong packaging? Oo, tama yun. Pag-usapan natin ang bubble wrap. Sumubaybay, subscribe, fact your day, fact size and history. Noong 1957, dalawang inventor na sina Alfred W. Fielding at Mark Chavans ang naglatag ng kakaibang ideya. Gumamit sila ng 2 pirasong plastik, parang shower curtains, at pagsamahin ito gamit ang heat sealing machine may kasamang backing na papel. Baka isipin mong ito'y biro lang, pero hindi. Gusto nilang lumikha ng isang teksturadong wallpaper, isang moderno at edgy na dekorasyon na babagay sa panahon ng Beat Generation sa kalagitnaan ng ika-20 siglo. Subalit, hindi naging uso ang kanilang makabagong bubble wallpaper. Ang resulta? Isang pelikula na may mga bula ng hangin na nakakulong sa pagitan ng 2 sheet ng plastic. Hindi kahoy, hindi wallpaper na marangya, kundi plastic na parang bubble sheet. Ang inaasahang aesthetic appeal ay nauwi sa, ano to ba? Kaya't napako ang plano bilang interior decor. Hindi nag-asikaso sina Fielding at Chavans na itapon ang imbensyon. Sa halip, pinag-isipan nila. Kung di ito pader, baka may ibang pwede tong gawin. Inalok nilang gamitin ito bilang insulasyon para sa mga greenhouses. Mukhang makatuwirang alternatibo. Bagong material na may air pockets, baka may insulating property. Pero kahit sinubukan ito bilang greenhouse insulation, hindi rin ito naging matagumpay. Kaya't sinubukan ulit at dito nagsimulang mag-click ang kanilang imbensyon. Itinatag nila ang Sealed Air Corporation at doon unang lumabas ang brand name na Bubble Wrap. Ang breakthrough ay dumating nang tanggapin ng IBM ang Bubble Wrap bilang packaging para sa kanilang bagong computer model. Noon nila nakita ang tunay na halaga ng bula-bula ng hangin. Proteksyon para sa mga delikadong bagay sa shipping. Hindi para sa walls o greenhouses, kundi para sa packaging at transport. Isipin mo yon, isang maling wallpaper na naging isang global phenomenon sa packaging industry. Isang bagay na dating basta plastic sheet na may bula, nauwi sa staple ng modernong agpapadala, mula sa maliliit na parcels hanggang sa mga high-tech na kagamitan. At kahit noon, iniba at pinarefine nila ang disenyo. Sinukat nila ang layo ng bula, kapal ng plastik para siguradong ligtas ang laman sa loob. Nakakatuwang isipin na ang unang taong nag-pop ng bubble, ayon sa kwento, ay anak ni Fielding, si Howard Fielding. Isang bata na hindi alam ang bigat ng imbensyon na hawak niya, basta't natuwa siya sa tunog at sensasyong pop-pop. Sa simpleng pagsubok nilang pagsamahin ang 2 plastik, walang nakakaalam noon na may mabubuo silang isang bagay na magre-revolusyon sa paraan ng pagpapadala at pagprotekta ng gamit. Isang ideyang napagkamalang mali noon, ngayon ay bahagi na ng pang-araw-araw nating buhay. Heto yung nakakatuwang katotohanan, hindi nila inisip na packaging ang magiging destinasyon ng imbensyon nila. Wallpaper at greenhouse insulator lang. Pero dahil sa tibay ng ideya at pagkamalikhain nila, nagbunga ito ng isang bagay na mas malayo kaysa sa inaasahan. Proteksyon para sa mga mahalagang bagay, oportunidad para sa bagong industriya, at stress relief para sa maraming tao sa simpleng pagpapop ng bula. Ngayon, makikita natin kung paano ito nag-evolve mula simpleng mis-idea hanggang maging revolusyon sa packaging. Sa simula, ang mga bula ay walang masyadong halaga, mga air pockets lang sa pagitan ng 2 plastik. Pero may isang sandali nang nagbago ang lahat. Noong una, sinubukan nila itong gamitin bilang proteksyon sa mga bagay-bagay. Hindi agad-agad perfect ang resulta, pero unti-unti nilang nakita ang potensyal. Ang manghangin sa loob ng bula ay parang maliit na cushion na nagpoprotekta sa laman sa loob. At dyan nagsimulang magliwanag ang mga mata ng mga negosyo. Kung pwede itong protektahan ng mga lumilipad o madaling mabasag na gamit, bakit hindi gawing standard packaging? At dito pumapasok ang Sealed Air Corporation. Hindi lang nila pinanatili ang ideya, pinaunlad nila. Pinaganda ang kalidad ng plastic, inayos ang laki ng mga bula, at ginawa ang bubble wrap para talagang magamit sa shipping. Hindi lang simpleng air bubbles. Ang bawat sheet ay engineered para sa proteksyon, efficiency, at flexibility. Isang turning point ang nangyari nang gamitin ng IBM ang bubble wrap para sa pagpapadala ng kanilang computer.
Noon lang na-realize ng industriya na ang plastic sheet na dating joke ay may napakalaking halaga. Isipin mo, isang buong computer system na madaling masira sa transportation, ligtas na naipadala dahil sa simpleng popped bubbles. Dahil dito, naging simbolo na ang bubble wrap ng modernong logistics at secure shipping. Hindi lang yon. Simula noon, lumawak ang epekto sa buong industriya. Mula sa maliliit na parcel hanggang sa high-tech na electronics, ang bubble wrap ay naging essential. Para bang hindi na maihiwalay sa shipping ang mga bagay na delikado o mahal. Naging standard ito hindi dahil sa marketing gimmick, kundi dahil sa functional excellence. Nakakatuwang isipin, isang bagay na sinubukan lang bilang wallpaper at greenhouse insulator ay naging backbone ng modern shipping. Pati mga online shopping packages natin ngayon, halos tiyak na may bubble wrap sa loob. Mula sa misidea hanggang revolusyon, isang simpleng imbensyon ang nagbago ng paraan ng pagpapadala sa buong mundo. Kung iniisip mo na simpleng plastic sheet lang ang bubble wrap, maghanda ka sa isang maliit na scientific revelation. Ang bawat bula na nakikita natin ay gawa ng polyethylene, isang uri ng plastic na matibay, flexible at hindi agad napuputol. Pero hindi basta-basta lang basta gumawa ng bula. Kailangan tamang kapal ng plastic, tamang laki ng bula, at tamang dami ng hangin na na-trap sa loob para talagang ma-absorb ang impact. Isipin mo, bawat maliit na bula ay parang mini trampoline na nagpoprotekta sa laman sa loob. Hindi lahat ng bula pare-pareho. May small, medium at large, at hindi lang dahil sa aesthetics. Ang maliit ay perfect sa mga electronic parts o delicate items. Medium para sa pangkaraniwan at large para sa malalaki at mabibigat na gamit. Ang laki, spacing at kapal ay pinipili para masiguro na kahit bumangga, hindi agad masisira ang laman. At hindi lang iyan, may mga espesyal na uri ng bubble wrap. Halimbawa, may anti-static para sa mga electronics na sensitive sa kuryente. Vacuum-sealed para sa long-distance shipping ng sobrang fragile na items. At inflatable na parang maliit na air mattress para sa oversized na equipment. Ang bawat uri ay may eksaktong purpose, kaya bawat packaging ay customized depende sa kailangan ng produkto. Pero kahit gaano ka-advance, may limitasyon ang bubble wrap. Kapag tumagal ang panahon, pwede itong pumutik or mag-crack ang plastic. Kapag napabayaan, mawawala ang hangin sa mga bula at mawawala rin ang proteksyon. Kaya may lifespan ang bawat sheet at mahalagang iimbak ito ng maayos bago gamitin. Nakakatuwang isipin na ang simpleng ideya ng plastic sheet na may hangin ay na-engineer para sa efficiency at reliability. Lahat ng detaling maliit, mula sa laki ng bula hanggang sa materyales, pinag-isipan para talagang gumana sa real-world packaging. At habang iniisip mo ito, mas mauunawaan mo kung bakit kahit sa online shopping, electronics o delicate collectibles, halos lahat ay may bubble wrap sa loob. Ang science sa likod ng bubble wrap ay hindi lang tungkol sa plastic at hangin. Ito ay kombinasyon ng physics, engineering at creativity, lahat para mapanatiling safe ang laman sa loob. Kaya sa bawat pop na naririnig mo, hindi lang ito simpleng tunog. Isa itong maliit na engineering miracle na nagpapakita kung paano ang simpleng imbensyon ay pwede magbago ng mundo sa pinakamaliit na detalye. Kung inisip mo na ang bubble wrap ay para lang sa packaging, maghanda ka sa ilang nakakawaw na katotohanan. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng bula ng hangin ay naging parte ng pop culture at pang-araw-araw na gawain. Paano? Simple lang. Yung tunog ng pop-pop ay nakaka-stress relieve. Isa itong natural na dopamine trigger, parang maliit na kaligayahan sa 2 o 3 segundo ng bawat bula. Kaya hindi na nakakapagtataka na may mga tao na nagpa-pop ng bubble wrap para lang ma-relax sa gitna ng trabaho o sa bahay. Pero hindi lang iyon. May mga hindi inaasahang gamit ang bubble wrap. Ginagamit bilang insulation sa greenhouse, proteksyon sa mga art installations, props sa pelikula, at maging sa simpleng laro ng mga bata. Sa Japan at iba pang bansa, ginagamit pa ito sa mga fashion shows bilang parte ng avant-garde outfits. Isipin mo, isang bagay na sinimulang wallpaper ay napunta sa fashion runway at creative arts. At hindi lang basta fun o art, may espesyal na araw na ipinagdidiriwang ang bubble wrap.
tinatawag na National Bubble Wrap Appreciation Day. Isang araw para ipandiwang ang kasimplehan, kasiyahan at utility ng mga bula. Kahit nakakatawa, nagpapakinta ito kung gaano kalawak ang cultural footprint ng simpleng imbensyon na ito. Siyempre, hindi lahat ay perpekto. May environmental concerns na kaakibat ang bubble wrap. Plastic pa rin ito at mahirap i-recycle sa karamihan ng mga recycling facilities. Kaya may mga alternatibo tulad ng paper bubble wrap o biodegradable plastics na sinusubukan ng industriya. Ngunit kahit may mga limitasyon, hindi may kahaila ang global impact nito sa shipping, online shopping at logistics. Sa panahon ng e-commerce boom, halos lahat ng produkto na ipinapadala ay dumadaan sa protective layer ng bubble wrap. Nakakatuwang isipin na isang miss-idea na wallpaper at greenhouse insulator ay naging ganito kalawak ang impluensya. Hindi lang nagpoprotekta, nagbibigay saya o ginagamit sa art at kultura. Nagbago rin ito ng paraan ng pagpapadala, negosyo at maging ng pang-araw-araw na kaligayahan ng tao sa simpleng tunog ng bula. At sa bawat pop na maririnig mo sa packages, sa mga laro o sa stress relief sessions, tandaan mo, simpleng bula lang ito, pero sa likod ng bawat pop ay kombinasyon ng creativity, engineering at malawakang epekto sa mundo. Isang maliit na imbensyon na nagpakita na minsan, ang mga simpleng ideya ang may pinakamalaking epekto sa ating buhay at sa lipunan. Comment mo nga sa baba kung sa tingin mo, masatisfying ba ang pop-pop ng bubble wrap o ang tunog ng pagtapak sa malalambot na dahon sa hapon? Matuto at matuwa, mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe, subscribe. Fuck your daily facts, size and history. Fuck your daily legends, what is a mystery? Fuck your daily bawat araw bagong discovery. Sumubaybay at matuto. Fuck your baby, yo.